Taga-pray muna tayo. Hinintay ng Holy Spirit. Sige, Panginoon, thank you, Holy Spirit, for today. Thank you for your presence in our midst. I ask for the anointing of your word, of your message, God. Help us to understand and really receive this good word from you, God, that we bread of life, na hindi napapanis, always freshly baked every day. So, yun na. Di ba? Ano yung unang kanta? Sige, ano ba yung unang kanta? No. Yung sa pasok. Sa Luzon! Ano yun? Yan nga, sorry, di ba? Tapos, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi di ba, mahal natin yung bayan natin, ang daming nangyari. Meron pa akong kaibigan na pastor na muntik pa kami mag-away. Kasi meron siyang, yung parang pinaglalaban niya, syempre we pray. Binibigyan tayo ng Diyos ng kaalaman at unang-una gusto niyang ipanalangin natin yung ating bayan kasi binibigay niya sa atin yung katotohanan na meron siyang ginagawa kasi may ginawa na siya noon para sa lahat. So anyway, yun lang. Gusto ko i-share look pa lang. Syempre, kapag nagdulo ko yung puso ko, gusto ko na nga umalis sa Pilipinas minsan. Ay, yung mga thoughts. Tapos, yun nga, di ba, doon pa lang sa kanta, namusap na sa akin ng Panginoon, mangyayari ang kalooban sa Pilipinas. Alam ko marami sa atin dito nakarinig ng madaming propesiya tungkol sa bayan natin. Magaganap siya, yun ang magandang balita, ano man ang pangyayari at ganap, bagyo, baha, earthquake, kaguluhan sa gobyerno natin, lahat ng hila ay magpupuri sa Diyos at lahat ng tuhod pala, ay luluhod. So, gusto ko lang encourage yung kanina, you were saying something. Kasi ako, nakitaan ako ng symptoms ng functional depression. Pero gusto kong maging king kayo kasi nagsasalita ang Diyos ng kasagutan sa iyo, tsaka sa isang girl. Ano yung kanta sinayaw nila? Give thanks with a grateful heart. One. Tapos pangalawa, let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am. Sinagot ka na ng Panginoon. Ibig sabihin, I'm not saying i-deny mo, pero nasa sayo na ang kasalutan. Tsaka ikaw, correct kita, hindi ka salbahe. Mamaya, kasi gusto kong maalalahanan, hindi porkit may pangit tayong nararamdaman o pangit tayong nagawa, naka-linya na tayo sa masama. Kasi yung tinapos ni Cristo sa cross, yun ang buong katotohanan natin. So, isa pang magandang balita, may salamin na ako. Ayan, bosang-bos ako. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon, orasan niyo ako kasi yun ako, bisa na pero ang ganda nito kasi, nadadaanan to para lalo mong maintindihan yung sinasabi ko na mabuti ka at maganda kang kilala. Okay? Lahat yun Pinalis na ko lang kasi salita sa ng sarili na masinungaling na. So, I can't do that. So anyway, ang pag-uusapan natin today, I think I've shared this last time, pero nakakatuwa kasi sobrang daming sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Tsaka siguro, I'll just give a short trivia dyan. Yung mga anxiety attack natin, depression and all, yung mga severe, yung iba nagpapakamatay, sa karanasan ko, hindi siya basta-basta nagkaroon. These are soul wounds mula ng kabataan natin. Totoo talaga siya. Hindi siya kaya basta-bastang pagalingin ng mga inner healing and deliverance. Meron siyang natitreatment, kumbaga sa mga karanasan natin. Pero, yun nga, ang magandang balita, binayaran ng Kristo. Di ba? Tignan niyo itong medyo labas to, pero kasama ko sa katotohanan natin. Tignan niyo itong katotohanan, sabi, by His stripes, we were healed. Ano ibig sabihin nun? Past tense po yun eh. By His stripes. So, kailan pinaghahampas at kinawawa si Kristo? 2,000 years ago. Isa sa mga na-research doon, 39 yung lashes. So, 39 yung hampas na tinanggap ni Kristo kasama doon yung mga lumabas yung race niya. 39. Bakit siya binibilang? May mga tao talagang nasa science, medicine. So, nakita doon. Tapos, kung tama, na pinag-aaralan sa basic ng medicine, mga nag-take sa ganyan, 39 yung category ng sickness. Basta 39. So, bawat isa, bayad na. Hindi natin i-deny yung mga nararanasan natin, no? Pero, ibubuhay natin yung tapos na. Speak the word. Lord, paid na ako. Bayad na to.
doctor kasi binigay silang tool ng Diyos sa atin. Pero hindi tayo nararapat na magpagapi doon kasi He already healed us. Ngayon, mabubuhay natin at ibubuhay natin yung buong katotohanan na kagalingan mula sa Kanya. So ngayon, ang isi-share ko is sa John 17. Dala niyo ba yung Bible niyo? Lagi ako magsasabi na dali niyo yung Bible niyo. Pwede yung phone, pwede. Kasi ngayon, ang isa sa ginagamit ko translation na Passion. So ay hindi ko alam kung matatapos natin ito kasi buong chapter ko eh. So mag-iisa-isa na lang ako, hindi ko siya babasahin lahat. Hanggang dito kasi, makikita natin dito, sisilip tayo sa pag-uusap ni Jesus at saka ni Father God. Okay? John 17, hindi pa siya kinu-crucify, hindi pa siya pinapako sa cross, at hindi pa siya nagre-resurrect. Pero gusto kong silipin natin yung usapan ng magtatay. Parang gano'n. Parang tayo, anak tayo ng Diyos. Diba? At disipulo din tayo ni Kristo. Lahat tayo dumaan sa mga discipleship. So, disipulo tayo ni Kristo. So, dito kasi, nag-uusap si Jesus at saka yung tatay niya bago siya ipako sa cross. Pinag-usapan nila yung future na hindi pa tayo nabubuhay. So imagine nyo ganun katindi. Imagine yung years, more than 2,000 years ago, pinag-usapan na nila ito ng Ama. Tapos na-amaze ako kasi dito, grabe yung usapan nila, pinag-uusapan nila lahat lagi. So anyway, punta na nga tayo. Yung mga katotohanan dito, gusto kong marinig nyo para malaman nyo, yun yung katotohanan nyo na hindi kayo makukuha ng kaaway o mabubuhay under His power. Unang-una, ina-promise na ni Kristo sa cross. Hindi ko pupuntahan niya. Pero papasahin ko dito. Ang sabi dito sa verse 17, chapter 17, Jesus finished the Father's work. Ano itong? Sige, sana kaya. Well, medyo may TPR. Pero if you can get the Passion Translation sana, if you can, the Passion Translation ng John 17, para sabay tayo. Kasi may mga wordings dito na mas gusto ko yung explanation, mas naiintindihan mo for this time. So sabi dito, this is what Jesus prayed as He looked up into heaven. So imagine niyo, yung time na yun, di ba? Si Jesus was praying to the Father, hindi pa siya resurrected. Pero ganun yung tipo, di ba kaya pansinin nyo, pag nag-worship tayo, tumitingala tayo. Kaya nga alam nyo ba, hindi na ako lagi lumuyo ko pag nag-pray. Alam mo bakit siya tumitingala? Ina-acknowledge niya yung tatay niya, Diyos, na napakalaki. Hindi siya nasa dito, kaya ako nga napapatingala. Laki niya eh. Amen. Kumbaga physically, kumbaga nag-act yung, kahit yung katawan niya, acknowledging the Father God na malaki. So sabi the Father, the time has come, unveil the glorious splendor of your Son, so that I will magnify your glory. So yan ang usapan. Ano ba yung unveil? Tanggalin mo takip ng glorious splendor, di ba? Tanggalin mo yung glorious splendor ng anak. Kasi ito, natanggal yung glorious splendor ng anak when He was resurrected, di ba? Kasi nung si Jesus was born as human, 100% man, 100% God, hindi niya inalis yung limitation ng creation. Okay? Ganito katindi ang Diyos, hindi niya sinisira yung ginawa niya. Kumbaga, imagine niyo, nagpasakop ang Diyos sa tao. Lumevel siya sa atin. Tingnan niyo ha, ang Diyos lumevel sa tao. He came to His creation. Ang sabi niya, alisin mo yung harang para makita yung glorious splendor. Nangyari yun ng resurrection. So that I will magnify your glory. Tingnan niyo to, you have already given me authority over all people, so I may give the gift of eternal life to all those that you have given me. Sabi dito ha, para maibigay ko yung glorious ay yung eternal life sa lahat ng binigay mo sa akin. So, sino-sino ang binigay ng Ama kay Jesus? Yun yung gusto ko makita. Pareho ba yung binabasa natin? Yeah. Okay, pareho naman yan eh. Tapos, in-explain dito, ano yung eternal life? Eternal life means to know and experience you. Di ba? Si Jesus kausap ang Ama. Para maranasan nila yung ma-experience nila na ikaw lang ang tunay na Diyos. Tignan yung usapan ni Jesus ha. Para kumbaga, maranasan. Hindi lang malaman ha, maranasan. Na ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos.
as the Son whom you have sent. At saka para kilalanin siya. I have glorified you on the earth by faithfully doing everything you told me to do so. Maraming nangyari, maraming ginawa si Jesus, di ba? So Father, restore me back to the glory that we shared together when we were face to face before the universe was created. So in verse 5, may mention na dito yung Genesis. Tignan nyo kumambling na ako dito, hindi ko makayanan. Alam niyo ba na mga alas 10 na ako, hindi ako makatulog. So sobrang yung presence niya na excited siya i-share. Na masilip natin kung paano siya makipag-usap sa Ama. So dito may mention sa verse 5, before the universe was created. Kasi bakit? Yung humanity ni Jesus, yun yung naglilimit sa Kanya. Kasi kumbaga pinanganak siya, naging human siya, hindi niya sinira yun. Kasi pwede lang, dahil Diyos siya, pwede siyang gumawa ng bagong tao at mag-appear. Ako si Jesus and God. Pero tingnan niyo ang kababaan ng loob ng Diyos. Saan ka nakakita? Bumaba siya sa level ng ginawa niya. Kundi ba naman kung ano sobrang halaga mo. Bumaba siya. Isisingit ko to. Meron tayong nasa medical side. Di ba, mga bata, alam natin sa sex education, para mabuo isang egg cell at saka isang katutak na sperm cell. Magpapagalingan ng mga sperm cell. Kung sino unang mabilis at malakas. May research ngayon na ang egg cell pala namimili din. I don't know how true this is. May ganun ako nabasa. Na pinipili niya rin kung anong sperm. So imagine niyo, tayo na buo sa damakmak na sperm cell ng tatay natin para mabuo tayo. Si Jesus isa lang. Anong point ko doon? Gusto ko makita niyo yung kababaang loob ng Diyos. At para makita niyo, ano yung hindi na kaya gawin sa'yo? Si Jesus, egg cell ni Mary, nilukob siya ng banal na spirito, isang sperm lang. Kasi ang natural, madami. Supernatural siya eh. Pero kailangan niya sundin ang nature ng binigyan niya. Isang sperm. Ngayon ang egg cell, medyo kaya makita siya, di ba? Para daw kasi liit or mas maliit pa sa butil ng bigas. Yung sperm ng normal, ano siya, di ba? Excuse me for science to, ha? Di ba liquid siya na sticky? Pero hindi mo makita kung ilan yun. So yung million-million na sperm doon, kaya nga may sperm count. Nakakount siya sa microscope. Si Jesus, hindi mo siya makikita kung hindi kapag microscope. Kumbaga yung part niya, isang sperm. Tingnan niyo kung gaano ka, excuse me for the word, crazy yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. To come to your level, to come to you to save you, to get you back to Him. Isang sperm lang siya. Mas malaki pa nga yung alikabok sa Kanya. Ano ibig sabihin? Diyos siya eh. Pero ba't hindi? Di mo nga makikita. Anong klaseng Diyos yung magmamahal sa'yo? Na hindi na kaya kang iligtas sa sitwasyon mo. Kaya ako galita, next lang. Hindi, napupuan talaga ako. Sabi ko, grabe yung pag-ibig mo. Andito ako to share His goodness. Praise and worship pa lang, ang dami ang sinagot. Halos mabubuang na ako yung gusto ko maglupasay. Pero dapat ayos pa akong humarap sa inyo. Kaya nagpipigil ako. Grabe yung worship niya dito. Every time I come, He says so much more. Last year, iba ang theme. Ngayon, winter. Mukhang pumunta na ako sa malamig na lugar. Tingnan niyo, kasi God speaks in many ways. Na-receive ko na ito galing nga yung dalawa sa kanta ng mga pag-ibig ng mga bata, di ba? I received your answered prayer. He never stopped telling the truth. So, balik tayo. Next time na yun sa prayer. Pero you get it. How? Hindi ko maarong yung kapatid mo ng pag-ibig mo sa akin. Kaya kailangan ng eternity eh. Para maranasan natin. Kasi, balik muna tayo sa usapan. Diba? Tapos, ano sabi? Di ka na, face-to-face siya eh. He is face-to-face pero pumasok siya sa mas malaki pa yung alikabok, diba? Pumasok siya doon para sa'yo. Para ma-meet ka niya, maintindihan mo siya, makilala mo siya. He went that. So sinasabi na dito na para, kasi sa yung resurrection niya, on His resurrection, yung di ba, glorified body na siya, and then, pag nagpa-pass through siya sa wall, wala nang limitation. Nag-a-appear na lang siya kung saan-saan, di ba? Before He ascended. Di ba? Yung physical body, na nakita ng mga disciples na umakit siya, di ba? So anyway, excited siya na ang humanity makakaranas ng
pagiging overcomer at saka more than a conqueror. Dalawa pa lang yun, ha? Dalawa pa lang yun. Kaya natin gawin dahil sa ginawa niya. So, tuloy natin. So, ito na yung part. Sino yung mga disciple ni Jesus dito natin ng Bible study? Anak na ng Diyos. Huwag kayong mahiya. Ituturo ko kayo lahat. So, lahat yan. Siyempre, di ba? Ito kayo sa church. So, ito naman, usapan ni Jesus at saka ni Father God. Okay? Sabi dito sa verse 6, Father, I have manifested who you really are. I have revealed you to the men and women that you gave me. They are yours, and now you gave them to me. And they have fastened your word firmly to their hearts. So, itong verse na to, tingnan nyo sa verse, verse 2, sabi niya, I may give the gift of life, eternal life, to those you have given me. Next, isang beses ito, pangalawa, sinabi nila, I have revealed you to the men and women that you gave me. Pangalawang beses sinabi, binigay ka ng Ama kay Jesus. Pangalawa na to, gusto kong masiksik ko sa buong pagkatao. Ibinigay ka ng Ama kay Jesus. So kung binigay ka, sino pwede kumuha at magampin sa'yo? Malinaw, na? Tayo ay pag-aari ng Diyos. Dalawa, they were yours and you gave them to me. Pangatlo, hindi ko nalinihan to, kala ko pangalawa yun. Tatlo pala to. They were yours. Sa'yo sila ama, pero binigay mo sila sa akin. Third time. Kasi ang lista ko dito, 6, 7 pala. Tignan mo nga naman, may dagdag pa. Kasi gusto kong maintindihan natin din. Ayan. Tapos sabi dito, tingnan nyo, and they have fastened your word firmly to their hearts. Si Jesus ang nagsasabi na ang salita, give thanks, you're healed, ay fasten sa heart. Yes? Ano yung fasten? Ano ba yung other word sa fasten? Dinigit? Or nakadikit na? O di ba? Nakadikit sa puso nila. Panalangin to ni Jesus for you. Siya mismo confident at naniniwala siya na ang salita niya ay nasa sayo. At ang sinasalita niya, iba pa yun sa pinakasalita na si Jesus ang salita ng buhay na nasa sayo. Ewan ko na lang. Get? Oh my God, di ba? Salamat, Panginoon. Puro oh my God yung buhay ko ngayon eh. 3 beses Sa verse 7, and now, at last, they know that everything I have is a gift from you. Ngayon, alam na nila ng lahat ng meron sa akin ay regalo galing sa iyo. Ikaw ay regalo na ibinigay ng Ama kay, sabi sa kanta natin, Jesu Cristo. Ang sarap pakita sa Tagalog. Kay Jesu Cristo, regalo ka. Pero ko na lang pagbalik kung anong pagmamaganda ang gagawin dito. Kung paano pagmamag. Kasi yung confidence na nag-build, regalo ka ng Diyos Ama sa anak. Regalo ka ng Diyos Ama sa Diyos anak. Pero hindi pa siya Diyos anak na fully ito kasi nasa katawan siya, hindi pa siya resurrected. Ayan na, regalo ka. And the very words you gave to me to speak, I have passed on to them. Kung mapapansin nyo, may mga times sa church, every may gathering, ang dami yung nare-receive na encouragement. Pero nagkakaroon kayo ng time na quiet time sa bahay. Alam niyo ba sa akin, hindi na quiet time? Kasi maingay si Lord. Nagpapasalamat ako sa kanya. Hindi enough yung quiet time kasi it's 24/7. Yes? Good, you spend time. Kasi practice natin, hindi tayo sanay, umupo at makinig. Ang sinasabi ko kasi, hindi lang sa pamamagitan ng sinulat na salita ng mungusap ang Diyos. Ngayon, kumbaga, I'm sharing yung mga testimony kanina na pasasalamat. Ito yung mga bigay ng Diyos para magbigay sa atin ng patuloy na kalakasan, di ba? Yan, binasa. So, ibig sabihin, patuloy tayo makaka-receive.
pinasa ni Jesus eh. So there's more to that. Hindi siya one time. Kaya kailangan natin yung habang buhay. Tapos yung sinabi mo, do not say na sana umabot ako sa 80. Kasi when you say sana, ikaw ang nag-limit. Do not limit. Parang eat all you can yan. Eat all you can ang buhay natin. Siyempre, pag alam natin na may nararamdaman tayo, dahil hindi natin inalagaan, alagaan na natin. Okay? So, walang limit sa Diyos. Tuloy natin. Sabihin yung oras ha, I'll stop kung hanggang saan ang oras. Ito yung maganda dahil disciples yung kausap, ito yung sinabi na, I have passed on to them. They have received your words and carried them in their hearts. Inulit na naman. Dala-dala nila sa puso nila. Kasi siya yun. Siya yung pinaka yun. Okay? They are convinced I have come from your presence. Naniniwala tayo. Diba? Nagaling sa presensya ng Ama. And they will fully believe that you sent me to represent you. At buong-buo ang kanilang paniniwala na ako ay pinadala mo para i-represent ka, Ama. Yun, sabi niya. No? Naniniwala tayo in short. Alam niya, fully convinced siyang naniniwala tayo doon na siya ay anak ng Diyos. Ng Diyos. So with deep love, I pray for my disciples. Si Jesus, itong pangyayari ito kasi binubuhay na natin siya in the present. God, Jesus is praying for you until now to the Father. Chinichismis ka ni Jesus sa Ama. Ayan, gets na nila. Ask more. Believe more. Live more. Okay? I am not asking on the behalf of the unbelieving world. Hindi pa, yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos that time, kasali, doon tayo actually, di ba? Sa time na to, doon tayo sa unbelieving pa. Pero ang prayer niya kasi muna, this time for the believers. But for those who belong to you, that those you have given me. Ang apat, binigay. Inulit, ginawa, dalawa na nga lang sila, nagkukulit lang pa siya. Ini-impress niya pa, pinapaulit-ulit lang. Kasi ito ay paalala sa atin. Di naman bingi ang Ama. Alam niya lahat, pero tignan niyo yung conversation, very specific to Jesus. Pang-apat na to, na binigay mo sa akin. Sabi ni Jesus, Ama, Father, ay kung binigay mo sa akin, si Jesus to. Kailangan natin itong marinig patuloy. Ayan, so, those you have given me, for all who belong to me now belong to you. O, tingnan niyo to Ngayon, lahat ng nasa akin, o lahat ng akin ay sa'yo. Para silang naglolokohan. Pero ganun sila kaseryoso. Ibig sabihin, walang araw o pagkakataon na wala ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo sa buhay mo. All who belong to you now belong to me as well. And my glory is revealed through their surrendered life. Ang ganito, sabi, yung glory daw ng Diyos ay marireveal sa pamamagitan ng surrendered life. Pasimplihin natin yung surrendered life. Hindi ito magsasacrifice na. Ito yung maniniwala ka sa katotohanan na sinasabi niya. And the rest will follow. So, Holy Father, I am about to leave this world kasi nga, di ba, i-crucify na siya dito. Kasi na niya makikita mo dito, Jesus feels my tension. Imagine mo, tutsugihin ka. God siya, alam na yung mangyayari, pero nagpasakop siya sa tao, nagpasakop siya sa kadiliman natin. Lahat. Ramdam na kaya nga sa Gethsemane, di ba, yung pawis na dugo, stress, anxiety. Sige nga, yung iba, nagkukos ng, ang pinaka-severe, wala pa akong narinig na lumabas ang dugo. Sabi halos lumabas yung dugo sa pores ni Jesus, sa stress, tension. Imagine niyo, di ba? My point here, He knows what you feel. Hindi ka nag-iisa. Amen. Ayan, Holy Father, I'm about to leave this world to return and be with you. But my disciples will remain here. Alam ni Jesus, physically, that time, di ba, may araw yun na hindi niya kasamang disciples. So I ask that you, by the power of your name, tingnan niyo to Jesus is the name given by God above all names. Pero may nakita ko dito, ang sabi niya dito, I ask that by the power of your name, protects each one that you have given me. So, panglima, ang sabi niya doon, protect them by the power of your name. So, when you say Jesus, you're saying Father God as well. Siyempre, sumambling ako ulit yung nabasa ko. Kasi one God sila eh. Diba sila siya?
Hindi siya parang grammatical. Ang hirap. It takes spiritual to understand and believe it easily. So tingnan niyo, when you say Jesus, you call Jesus the Son of God, the Father God, and the Spirit God. Tingnan niyo, pinag-pray kayo ni Jesus. Pinag-pray tayo. Protect each one that you have given me. Panglimang sinabi ng binigay tayo. And watch over them so that they will be united as one, even as we are one. Imagine niyo yung panalangin niya, huwag tayong mag-away. Huwag tayong magpagan. Magkaisa tayo na ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay nagkakaisa. Matindi itong unity na to. While I was with this, habang kasama ko itong mga to, sinabi naman dito, given me, pang-anin, I have kept them safe by your name. Inulit na naman, I kept them safe by your name. Imagine Father Jesus. Parang ganito, di ba, ang gulo? Pero yun yung sinasabi dito eh. Ganon yung di ba, ganon ka ba kapangyarihan yung pangalan? Alam niyo kung ano pang mas matindi sa pangalan? Alam niyo? Anong sinasabi mo, Ate Jen, may mas matinding pangalan eh, name above all name na nga, meron. Alam niyo kung sino siya. Hindi ko tayo dyan. Presensya niya. Hindi ang pangalan niya, hindi siya parang ID na dala-dala natin, oh, Jesus ha? Jesus ako. Hindi siya ganun. Kasama mo ang presensya niya, nananahan siya sa'yo. Yes? Hindi lang ito pangalan ang binigay ni Jesus sa akin. Sarili niya. No one, not one of them is lost. Tignan niyo to sa disciple pa lang to. Na walang mawawala sa kanya. So feeling mo lost ka, feeling mo alone ka. Akala mo lang yan. Yun yung good news. Akala mo lang. Pero God is saying to you, I never left. Hindi pa tayo pinapanganak. Nandito na siya para sa'yo. Hindi ito sa'yo. Amen. Kasi na-mention dito, except the one, diba si Judas, he fall away. May another kwento din sa kanya. Kasi kailangan mo fulfill yung crucifixion and resurrection. But now, I'm returning to you. So, Father, I pray that they will, panalangin ni Jesus, that they will experience, this is for the disciples sa atin, nakadirect na. So, I pray for them, I pray that they will experience and enter into my joyous delight in you. Sabi niya, para maranasan nila yung joyous delight in you. So si Jesus, pagkasama niya si Father God, hindi sila naghiwalay. Pero i-imagine niyo yung kasiyahan niya. Yung kasiyahan niya. Tsaka diba, meron isang scripture, ano sabi? Rejoice in the Lord always. Yun yung kanina yung habang nag-share kayo. In all circumstances, rejoice. It's a command na hindi pinipilit, pero it's a command because you already have it. And the joy of the Lord is your strength. Kung nanghihina ka, hahalag. Pati nga yung kanta nyo kanina, ito halos tumambling ako, di ba? Yung hallelujah. Hahaha. Pwede ko talaga ako umuwi at alam mo yun, hindi nyo na-realize, akala nyo kayo yung kumakanta lang, akala nyo kayo yung nagpupulit, pakinggan nyo, He is speaking to you in your worship time. Kaya isisend ko ulit sa akin yung dalawang kanta. Bago sa kanila. Kasi imagine niyo, bago pa yung 2025 na problema natin, naisulat na. Sa Luzon, ano yung sinabi? Sa Luzon? Sa Bisaya. Diba? Tapos yung kanta talagang di ba tayo pinapanganak? Most of the simulat yung kanta niya. Yung papuri ng sinit, ganyan kadaya ang Diyos, madaya siya. Hindi siya chess mag-play dama. Pasusubihin ka muna, pero win ka na. Sigurista siya eh. Sigurista siya. Nasa na ba tayo? May time pa ba ako Ayan. Tapos, bakit? Kapag may joy, di ba, gusto ni Jesus maranasan natin yung kaligayahan sa aman. Ako, di ba yung sinasabi ko niya sa inyo yung functional depression. Nakita ko siya si Amanda, yung friend namin isa, kasi may values na siya doon, so nagka-showan kami ng mga notes. Sobrang may isa akong friend na dinala ko ng Panginoon sa mga pagkakataon sa buhay ko kung bakit ako nagkaroon ng functional depression.
Exciting yan ito. Again, this is exciting. Allow the Holy Spirit to walk with you in this time. Kasi walang doktor, gamot, kahit pinaka ang makakadala sa inyo kung saan nagsimula. Bayad na kayo, fit na kayo in Christ, pero lumakad kayo kasama niya kasi ituturo niya sa nangyari. Sa akin, wala na talaga. Hindi ko alam na meron palang ganang alaga. Di ba, kung may mga nakaraan sa inyo na mag-inner healing deliverance, ang daming hindi siya kalkala na gano'n. Iba. It's a journey with God that you will see. Kasi yung mga taong pinatawad ko dati, dahil may journey na inner healing deliverance, parang I forgave them kasi I have to forgive them. Gets? Good siya, pero yung kaluluwa ko hindi pala good pa din. Puro lang eh. Pero pag ang banal na spirito ang lumakad kasama ka, maiintindihan mo bakit sila naggaganon sa'yo kasi sila din broken. Na kahit wala na sila, maiintindihan mo that they did their best to love you. Limited sila. They were broken also. Parang pasa-pasa yan eh. Ang maganda lang pag ang banal na spirito ang sumama sa'yo, akala ko dati ang saya ko na may isasaya pa pala. Akala ko dati ang laya ko na may ilalaya pala. From glory to glory. Imagine na, from glory to glory. So, ibig sabihin, walang tangit. Walang masamang dinisign ng Diyos. Balikan natin yung Genesis. Ang sabi ni Father, nag-uusap yung tatlo. Sa Genesis 1, let us create man in our own image and likeness. Ang alam natin, si Adan mag-fall. Nagka-sinful nature tayo. Okay? Siya ang sinisi natin. Pero hindi natin naiintindihan yung fall ng one man, this one human, Jesus, has covered everything. Ang galing i-identify yung sarili sa pangit sa kamali kasi we feel that. We feel ugly and dirty. Pero that's a lie. So sabi ni nag-usap, di ba? Let us create man in our image and likeness. Alam ko, narinig nyo na to sa akin dati. Pero ulitin ko, ikaw ay nilalang sa imahin at kawangis ng Diyos at hiningahan ka niya. Saan ang pangit doon? Doon pala may pagka-Diyosa na. Yun yung thing. Pero naligaw nga yung mga nauna nating tatay at nanay. Di ba? Pero yung redemption niya, hindi pa kine-create yung world. Alam niya eh. Pero hindi nga siya, yun nga eh. Huwag nyo madaliin yung paggaling nyo. Kasi ako, there are times I still have triggers. Pero namamanage ko na. I'm learning where is this trigger coming from. May iba nagkakaroon yung supernatural healing. I heard this testimony from Baxter Kruger. Meron isang lalaki, grabe talaga suicidal siya. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Tapos sabi niya, nagkapareho siya kayo, dati ko na kaya, gusto ko na mamatay, gusto nila mahulog. Ang sabi ng God sa kanya, just be. Siyempre, yung darkness na ganyan. May friend ako na nag-suicide dahil matinding depression. I've witnessed her. And kaya, isa sa mga medication niya, she's taking this one pill. Pinamito niya sa akin. Alam niyo yung nakasulat sa isang gamot niya? Side effects. Tingnan niyo gamot to. Hindi ko sinasabing don't go sa mga professional go. I'm just saying, hindi nyo ilalagay yung buong pagkatao na may Kristo kasi kay Kristo. Sa gamot at doon, they are tools pero nakaigat na kayo. So, your healing is sure. Ang nangyari dun sa kaibigan ko, dalawa na itong story, nag-jump ako. Nakasulat doon, suicidal thoughts ang side effect. After 1 year, nagpatiwakal siya. Uminom siya ng 30 na parang gamot. Kaya hindi na kaya ng heart niya. Kasama ko itong nagme-ministry. Kumbaga yung credentials nito, hindi. So parang dito lang yan eh. Alam mo yung hika, alam mo yung stroke. Sa mental, ganun din, nasa isip lang yung nagkakaroon ng problema. Hindi siya sira. Well, pag sinabi mo sira, ulo pwede. Diba? Di sira din yung puso, sira din yung lungs. Ganun siya, it's sickness. Okay? So, pero the good news is, Jesus has healed you already. So that's your thing. Yung sinasabi ko sa kay Baxter Kruger, what happened? Sabi ni Lord, hindi just be. Ang nangyari sa kanya, inalaw niya yung sarili niyang mahulog sa abyss ng kadiliman. I'm not saying do this, this is a testimony. Hulog talaga siya sa kadiliman na walang katapusan. Sa tagal, dumating siya sa pinaka-bottom. Pagdating niya sa bottom, si Jesus nandun. Tapos na yun po. My point here is Jesus is walking with you.
So healing is yours. Freedom is yours. Amen. Nakakain. Ayan, so, kaya gusto ng Diyos. Kaya yung mga bata, di ba? Mag-away ang maya-maya, magkampihan na. Kaya gusto niyang restore tayo nila. Ako ganun eh. Natututunan ko yung to be childlike, kahit banas na banas ako. Kahit gano'n yung problema, natututo ako sa alin ni God. Kasi wala rin naman akong magagawa kahit ipilit ko, pinahihirapan ko lang sarili ko. Kasi He promised that He will supply all my needs according to His riches and glory. Diba? In Christ Jesus. And there's another verse saying, my Father already know what I need before I ask Him. So why do you have to worry? Madaming kwento sa susunod na panahon. Tuloy natin dito. So, ayan na. Kaya gusto ni Jesus na makalaya tayo kasi para maranasan natin. At ito pa. Tingnan nyo kayo di ba? You're still going through this. I-example ko lang kayo. Don't you minute. You're still going through it. Pero you're receiving parang portion of comfort o healing meron. Alam niyo ba nakasulat yan dito? Kasi sinasabi dito, kaya gusto ni Jesus na mag-enter tayo sa joyful delight in the Father. Kasi para ma-fulfill sa atin yon, and we overflow. When you testify, you are overflowing. When you share, you are overflowing. Kaya kung yung mga issue ng whatever, kasi hindi natin matitrace yan pag sobrang layo na, hindi mo alam kung nasan yun. Kasi yung sa akin nga, patag na may simento na eh. May nakatayo na. Yung pala may nakaliming doon. Ito this is how early a child nagkaka-issue. At the age of 8, nagsusstart na tayo mag-desisyon sa sarili natin. Na kasi really have kids. 8 years old pa lang, nandito sa church, really ask the Lord how to treat the children. Kasi ang church is a spiritual home and a supernatural home for people to get through. Kaya anak yun o hindi, I'm asking you to be more sensitive and more giving to kids. Yun yung pinakita sa akin ni God. Alam niyo ba na pinakita sa akin ni God, 8 years old ako, nag-desisyon na ako sa sarili ko. Imagine, 8 years old ako nag-desisyon, kaya lahat ng desisyon ko naka-angkla dun sa 8 years old. Hindi ko alam yun, kasi ang saya ko rin. Kumbaga, diba? Gusto ko naman kasi, malapit na, bakit prolong? Kasi yung healing na ginagawa ni God, God wants to present me na ako mismo ganun ka-confident. Kanya-kanya story ng love story. Pero I thank God, hindi pa ako nag-asawa last year. Pero hopeful ako soon. Pero I'm so glad kasi imagine 8 years old, ganun ka-tender. Kasi yung mga 1 to 5, hindi ka masyadong ma-remember yan. Unless traumatic talaga. Ang soul bond forever. I have senior friends, gusto ko minsan sa kanila. Mas matagal pa silang Kristiyano sa akin, pero sobrang pa-baby. Why? Kasi yun may mga bagay na maliit pa tayo, nag-desisyon na tayo. Kaya zinurny ako ni Lord doon, pinakita niya sa akin. Kinausap niya ako na 8 years old. I was here. I'm here. Alam niyo ba, bata pa ako, nag-desisyon na ako, mag-isa na lang talaga ako. Imagine that sa family, my mom is amazing. Sobrang sa kanya ako naman yung love for kids. Pero, siya mismo nakaranas eh. So yung love na binigay niya is really amazing and all. Pero syempre, kumbaga parang hindi siya nahihil eh. She is a survivor. Ang mga Kristiyano po, hindi tayo survivor. We are overcomer and more than a conqueror. Pag survivor, nabuhay ka lang. Eh di parang walang Diyos. Diba, last year, nahirapan ako tumingin, may salary na ako. Pero I'm still praying na mag-2020. So, yun yung point ko. So, parang, choose to enjoy the journey with God. How long, I don't know when, pero He is yours and mine. Nakita ko yun, tapos ito sabi niyo ako sa prayer pag nalala niyo, yung kapitbahay namin, inabuse yung anak.